Isang magandang umaga po sa lahat. Ngayon ay May 2. Welcome to kayo sa ating gawain. Ang pagpapala nawa ng ating Panginoon ay siyang sa ating lahat. Kaibigan, dito po tayo sa mga awit 87. Ito ay ang awit ng pagpaparangal sa Jerusalem. So sa ating bansa, mayroon din po tayong tinatawag po na nagpaparangal tayo, no? So, mayroon tayong national anthem at mayroon tayong maawitin upang bigyan ng karangalan po ang ating inang bayan o po yung ating bansa, no? So may mga awit na parangal, ganun din po, no? Sa bansang Israel, ito po nakasulat sa Psalms 87, no? Yung pagpaparangal sa Jerusalem. So ito po makibigan, ang pagpaparangal sa Jerusalem. So ito po yung ano natin, no? So yung pagpaparangal sa bansang Israel. So nakasulat sa mga awit 87. So akin pong babasahin. Sa bundok ng Sion, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito, higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan. So ito po makibigan, no? Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa iyong salita. Maraming salamat Lord sa iyong pagpapala. Sa pangalan ni Jesus namin po yung tagapagligtas. Lahat ay magsabi ng Amen. So ito po makibigan, pagpaparangal sa bansang Israel. So yan po ang Psalms 87. So dito po makibigan sa Psalms 87, ito yung mga pagpaparangal, no, ng bansang Israel sa kanilang bansa. So ito ay sa lahat pala na ang Jerusalem pala yun. Ang Jerusalem po pala ang pinaka-love na love nila. So yan, no? So kaya mayroon siyang parangal. So dito mga kaibigan, ano po rito, siya, no? Sa number 3, kahit iyong dinggin ang lahat na iyong mabubuting bagay sa lungsod ng Diyos, no? So tayo ay may mga patutuo po tayo. Wala, kala mong yabang-yabang. So pag tayo ay nakaranas ng napakagandang pagpapala ni Lord, atin pong isi-share ito. Pero isipin natin yung ating security. So halimbawa, no, tayo ay nagkaroon ng problem na ganito, ating i-share kung paano tayo binabayan ni Lord, bakit tayo ay nakasurvive tayo, no, sa mga ganon, no? So tulad yung sa Marawi Siege, tapos sa Zamboanga, no? Yung nangyari doon, may mga nag-testify after that, para kung paano sila tinulungan ni Lord, na sila ay nakasurvive sa ganong problem, no? So kaya napakaganda, no? Pag tayo may share, kasi isang inspirasyon yan sa atin. Kasi tulad po sa mga may organisasyon, lahat ng mga bulag may asosasyon yan. Tapos ba sila ay may time na magsama-sama o kung anumang klaseng grupo. Kasi may kasabihan tayo na the birds that flocks together, the birds with the same color flocks together. So pag tayo ay parang kulay, no? Parang ganun siya. Kaya napakaganda po siya mga kaibigan. So dahil po na mayroong grupo, mayroong grupo siya. So dito naman sa basahin natin dito sa sunod na verse, sa 4, kapag isinulat ko at ang mabansang sa iyo sasama,
aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babylonia. Ibibilang ko rin bansang Pilistia, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa Sion, sasabihin nila, ang lahat ng mabansa ay magkaroon ay nasasakupan, siya'y palakasin at patatagin ang kataas-taasan. So dito mga kaibigan, ang bansang Israel, ang nagbibigay ng proteksyon ay ang ating Panginoon. So ibig sabihin na well protected sila ni Lord. Tingnan natin sa mga story, no? Sa mga story na kikita natin kung paano tinulungan ni Lord ang bansang Israel. At ganoon din po mga kaibigan sa pagbasahin natin ng Exodus. So yung salot na ibinigay ni Lord doon sa bansang Ehipto para palayain sila, no? So dinamitan ni Lord ng kanyang kamay na bakal at napalabas ng Ehipto ang taga-Israel upang mayroong magsamba sa kanya. Kaya makibigan, dahil dito sa umaga pa lang, sambahin na natin ating Panginoon. Pagising natin sa umaga, awit tayo ng awit na papuri, awit na papasalamat, at awit ng pagsamba. So bakit po, no? Dahil makaibigan dito. So alam naman natin kung paano ni Lord gi-provide niya ang lahat na kailangan natin, no? Nilalang niya ang lahat bago niya tayo i-create, no? Ibig sabihin siya, day 1 to day 5, nilalang niya ang lahat, no? Sa Psalm 33 na kikita natin, no? Sa utos ng Diyos, na-create ang sa utos ng Diyos na-create ang langit, ang araw, ang buwan, at ang bituin maririkit, no? So ibig sabihin na si Lord, inano niya lahat, i-create niya lahat na kailangan natin bago niya tayo lalangin. Kaya napakabuti at napakadakilang ating Panginoon, no? At tayo ay isa tinatawag lang obra maestra, no? Ibig sabihin, tayo ang pinaka-the best na sa creation ni Lord, no? Kasi tayo ang binigyan niya ng atensyon, no? So lahat sa salita lang, pero sa atin nag-effort siya, no? Kumuha siya ng alikabok, binasa, ipinurma at hiningaan. So ibig sabihin po yan mga kapatid na talagang nag-effort si Lord, nagbigay ng time para po tayo ay dalangin, no? So kaya napakapalad po natin mga kaibigan. Tapos basahin ko pa rito dito sa 6 and 7, si Yahweh ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong doon mamamayan. Sila ay awit, sila ay sasayaw, at sila ay sabay-sabay na magsabing, ang aking mga pagpapalay, ang Siyon, ang bakal. So ibig sabihin mga kaibigan na si Lord ang source ng lahat ng bagay, no? So dito pa lang sa hangin na ating hinihinga ngayon, ang hangin hindi natin nakikita, no? Subalit tulad ng dahong ito, no? Tulad ng ornamental plants na ito na parang saging. So alam natin na pag dito babaling ang dahon, ibig sabihin na doon galing ang hangin, no? Dahil papunta rito. So yan po mga kaibigan, no? So napakapalad po natin, no? Dahil sa napakabuti at napakadakila ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. So biro mo yan, nilalang niya ang lahat para tayo ay lalangin, no? Pag pinigil ni Lord ang hangin na ating binibreath, no? Mahirap. At saka makaibigan dito sa mga pananim. So ito, halimbawa ito, sila ay nagbubuga ng oxygen. Tayo naman ay nagbubuga tayo ng carbon dioxide. So pag lumapit tayo dito sa pananim, maangkin natin, malalasap natin, ma-enjoy natin ang tinatawag natin na oxygen. Sila naman yung ating binubuga ay carbon dioxide. Sila naman.
Kaya sa mga kalsada, tingnan nyo po mga kaibigan, sa mga kalsada, tinatanim ang tinatanim ang, ano ba ito? Maraming mga kahoy na tinatanim sa gilid ng kalsada. Ang purpose po pala nun, para mahigop niya, no? Mahigop po niya ang tinatawag natin na carbon dioxide. No? So, tingnan nyo po dito sa may Ayala, no? Sa ano bang street yan, yung sa gilid ng First Park, McKinley Road po yata. Dito sa McKinley Road, nakalimutan ko lang kung sure ba ako o mali, no? Basta dyan sa Makati. Na yung ano pala, no? Yung acacia, grabe pala yan maghigop ng carbon dioxide. No? Kaya maraming acacia doon na century old na doon nalalagay sa ano na yun, no? Doon sa place na yun. So, dami ng mga acacia nakatanim sa gilid ng kalsada. So, magkabilaan po yun, no? Sa gitna ng dalawang Forbes South at saka North Forbes Park. No? So, doon natin makikita, makibigan, no? Doon natin patunayan na grabe maghigop ng carbon dioxide ang acacia tree. O kaya anumang mga tree, mga halaman, kaya napakaganda, no? Na ang advice sa atin na kahit sa CR, mga kaibigan, magkaroon tayo ng halaman para maganda, no? Tapos mayroon ding mga pag nakita natin sa YouTube, yung mga oregano, masarap pala yan pampatulog, no? Yun ang sabi nila. So, yan po mga kaibigan, no? Kaya napakabuti, napakadakila ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, siya ang source ng lahat ng bagay, no? Ano man tinatangkilik natin, ang ating Panginoon ang source, no? Ano man mayroon tayo, dahil yan kay Lord, no? Ibig sabihin siya ang ating provider. Siya ang nagbibigay ng anumang pangailangan natin, no? Kaya mapalad po tayo. Mayroon tayong hari ng mahari, Diyos na ma-Diyos, at Panginoon na Panginoon na pwede nating tawagan just in case tayo'y nangailangan, no? Kaya napakapalad po tayo. Pwede tayong makadirikta sa hari ng mahari, pwede tayong makadirikta sa Diyos ng ma-Diyos, pwede tayong makadirikta sa Panginoon kung tayo ay mayroong pangailangan. Kaya napakapalad po natin dahil mayroong tayong Diyos na provider. Tayo na po ay manalangin na po tayo. Panginoon, maraming salamat po yung salita, maraming salamat po Lord sa iyong pagpapala. Panginoon, maraming salamat po. Sa iyo lamang ang kapurihan at kalawatan. Sa aming dakilang Ama, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, dinadayin po namin ito sa matamis na pangalan na yung anak na si Jesus, namin pa yung tagapagligtas. Lahat po nagsabi ng Amen and Amen. God bless us all.